We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod din mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate de Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Pagsabat kan bagong taon, generalmenteng nagin matuninong sigon sa PNP. Firecracker-related incident sa Bilog na Camarines Sur, nagbaba. Uya ang report. Sa pagsabat sa bagong taon, 6 na persona sa Banwaanin Bula ang aksidenteng naputukan kan pigpapangalad na 5-star. Saro sa mga inian paluwasan nakuta na sa saindang residensya kan biglang may magsabog na paputok sa may gate. Sigun sa Bula Municipal Police Station, posibleng darakan kaparyente gikan sa ibang lugar ang nakadanyar sa mga biktima sa magkakasuway na insidente. Digdi po sa tuyang nagkuha ng permit para sa pagbenta ng paputok, mayo man po siyang pigbibentang 5-star. Mayo man pong medyo nangyaring medyo critical, puros man lang po minor, mga abrasion. Sa inisyal na datos kan Camarines Sur Police Provincial Office, 14 ang reported na firecracker-related incidents sa Bilog na probinsya durante kan holiday season. Mas dikit ini kumparar kan nakalihis na mga taon, alagad mas nagdakulman ang nabiktima nin boga o improvised cannon. Sa implementasyon kan mas pinahigot na oplan paalala iwas paputokan PNP Bicol, 201 na pidaso nin boga ang nakumpiskar sa man iba-ibang lugar sa Camarines Sur. Anbula MPS may nakumpiskar na saro, mantang sa Banwaanin Pili, 16 ka ini ang nakumpiskar sa poblasyon area. Yun po pansamantala ay nasa kanya-kanyang mga istasyon at hinihintay pa din po natin kung ano po ang magiging hakbang ng ating regional office upang baka po ito ay ipunin upang sabay-sabay pong sirain. Sa Bilog na Bicol Region, nasa 562 na boga ang nakumpiskar kan kapulisan. Sa ibong kaini, generalmenteng nagin matuninong subuot ang pagsabat sa taong 2024. Mapadagos man ang alert status kan kapulisan hasta sa masunod na semana kung sa inpiga antisiparan ang pagruso kan dagmang biyahero sa mga terminal, pantalan asin airpuerto. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Paggamit in paputok, day pagiraray na likayan kan nagkapirang individual sa pagselebrar kan bagong taon. Alagad may nagkapiraman na mas pinili na masyertong salbado ang paglaog kan 2024. Ang pagsabat sa bagong taon, tinutukan live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, day manggiraray na wara ang paggamit in paputok como alternatibong pamparibok sa pagsabat kan bagong taon. Sa ibong kan mahigot na pangapodan kan mga otoridad na ibitaran ang paggamit nin paputok. Nanutaran pa man giraray ang wala tuong nagamit kay ini como pamparibok sa pagsabat kan taong 2024. Sinda Balwinder Singh sa Bukawi, Bulacan pasubot pinakalaan sa indang mga paputok. Asin sa kalabaan kan tinampon ini sa Barangay Balatas, sabay-sabay nindang pinaputok ang Quitis asin Judas Belt. Para mamatay yung mga yung mga masama espiritu, mawala sila. Alagad sa ibong kaini, mas pinili man giraray kan iba na magamit ng alternatibo pamparibok, siring kan torotot gamit sa kusina, siring kan kaldero asin iba pa. Better to celebrate the New Year sa harong asin bakong sa ospital ang peg sabi kan iba. Wala kasi kaming torotot kaya ito yung pampaingay namin. Woo! Happy New Year! Jessica, sa pinakahuring datos kan DOH Bicol uminabot na sa 33 ang fireworks-related injuries sa Bicol Region. 21 sa mga ang mismong naikurit sa pagsabat kan bagong taon ngunit na aldaw. Masalang ko man yan, Jessica, sa 20 kaso na naiiristro sa parehong peryodo kan nakaaging taon. Yan ang latest, as in back to studio nga sa Indo, and Happy New Year, Jessica.
Happy New Year, asin Josma Balos, Chris. Tone-toneladang tipong mayorya sa mga nakolekta o nahakot na basura kan SWMO sa pagsabat kan bagong taon. Waste diversion o liwat gibuhon, nakapakipakinabang an paapon ng bagay. Pigtutulod komo epektibong paagi, tanganing makontrol an pagdakol kan basura. Uyan sa kuyang report. 14 taon na sa serbisyo sa Naga City Solid Waste Management Office si Nanay Teresita. 11 dekada naman siyang nagjo-duty makalihis ang Pasko asin bagong taon para maglinig kan mga ati sa gilid kan tinampo. Sigun kinanay Teresita, mas manageable na sa indang paglinig ngunyan kumparar kan nakalihis na mga panahon. Ang mga partinda na ano naman sa inda, tang iba, tigtitiri po naman inda. Pasil naman sana sa muya, kumbaga ini naman lang mga warak-warak. Apuera ka Nanay Teresita, amay mananaglibot ang nasa 10 dump truck kan SWMO, kabali na ang mga sinublian sa ibang opisina. Nasa 200 na personahe man ang full force na naghakot kan mga basura, pon pa alas 2 nin maagahon. Ang market area, iyon pig-enot kan grupo kung sa nasa 14 tonelada nin basura subuot ang nakolekta. Sa tansya ni Engineer Joel Martin, mas dakulan mga basura sa pagsabat kan bagong taon kumparar kan Pasko. Sa tipong pasana, nasa 55 tonelada na subuotan sa indang nahakot pagkaaga. Asin posibleng mag-abot sa 200 hasta 300 tonelada ang gabos na makokolektang basura ngunya na bagong taon. Sa iling mi kay niyo, ang sunod po mayo lang ni mga restriksyon na. Mayo na si COVID, mayo na kung ano pa man. Baka po mas diretso na kitang halangkaw na mari ang generation kang basura. Ang piga-adaptar kan SWMO na waste diversion technology o pag-repurpose kan mga basura nganing liwat na mapakinabangan, iyuman subuot ang nakakatabang, nganing 25% na sanakan mga basura sa syudad, ang kaipuhan talagang idiretso sa basurahan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mayong nga notaran na bagong raot nin panahon o bagyo na mabibilog o malaog sa Philippine Area of Responsibility sa mga enot na aldaw kan bagong taon. Amihan asin easterlies man giraray ang makakaapekto sa dakulang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metra Weather, igwanin tsansa nin pag-uran sa Camarines Provinces, Albay, Catanduanes, Sorsogon asin Masbate, asin posible man ang pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. Kasabay kan pabugso-bugso na pag-uuran kan Disyembre 31, nagkapirang dakulang gapo ang nagrasay sa sitio Rawis, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Katakod ka ini, pig-abisuhan kan MDRRMO Sangay ang mga motorista na magdoble ingat kung maagi sa Sangay Tiwi Road, urog na kun mauran. Kasabay kaya kan pag-uran an huma nin pagrasay kan daga o pagkahulog kan mga gapo gikan sa bulod. Sa ngunya naagihan na ang kalabaan kan Sangay Tiwi Road, makalihis tulos na mahali ang mga nagrasay na gapo. Taong 2024, maugmang sinabat kan mga Bicolano. Selebrasyon sinabayan panin man iba-ibang gimmick na mas nagpakolor pa sa pagpuon kan taon. Ang detalye sa istorya ni Chris Novello. Goodbye 2023, welcome 2024. Sa pagsabat kan bagong taon, kanya-kanyang gimmick ang netizen sa salubong 2024. Siring na sana sa Barangay Lerma, Naga City, na literal na bilog na barangay ang naki-party-party. Taon-taon subot ining ginigibukan barangay na pagiman para mailikay sa paggamit din paputok ang mga residente. Mayo pong nagpapaputok DJ. Kapag nagpaputok sindan mabayad kang kuyan sound system. Kaya disiplinado sinda. Yay! Grabe naman yan, Kap. Kasabay kan bagong taon, pinili man kan iba nagibong simple ang selebrasyon kaibanan ng bilog na pamilya. Sealed with a yes and kiss as in officially engaged man ang pagsabat kan bagong taon kan mag-ilusyon sina Jeffrey as in Mary Franz. Sa katahawan kaya kan kasiributan sa pagsabat kan 2024, nagpropose si Jeffrey sa iyang long-time girlfriend na si Mary Franz. Halos 15 years na kami, kaya ngayon ko lang na naisipang mag-propose sa kanya. Ay, nako, nabigla ako. Hindi ko expect, ma'am.
Sa pagtatapos kan taong 2023, balon niya to ang mga adal na iwinalat kay ini na maradara sa pagsabat kan panibagong mga angat sa buhay ngunya na 2024. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga jeepney driver as in operator na day nakahabol sa pag-apply para sa consolidation o pagbilog nin kooperatiba kan mga driver as in operator para sa PUV Modernization Program. Tutugutan pa na magbiyahe hasta sa January 31 sigon sa LTFRB. Alagad ang pagtugot na ini, epektibo sana sa mga lugar na day nag-abot sa 60% ang mga nagpa-consolidate. Uyan report. Biyaheng Naga Calabanga, nurual daw na ruta ni Tatay Rolando. Sa pagpasada da siya nagkukuanin pantusto sa pangangaipukan sa iyang pamilya o rugnaan nagkaklaseng mga aki. Alagad ninhuli sa Public Utility Vehicle Modernization Program kan gobyerno, posibleng mawara naan sa iyang sulamenteng hanap buhay. Day papati sinda consolidated. Maray na sanata sa lindong kan Memorandum Circular No. 2023-052, pigtugutan kan LTFRB ang mga unconsolidated jeepney na makabiyahe pa hasta sa January 31, 2024. Alagad sa mga lugar sana nahababa pa sa 60% ang mga nagpa-consolidate na drivers as in operator, nganing day man maabala ang transportasyon digdi. Sa totoo din, man to kayang bayaran, mahal-mahal nga ni. Tapos, kadamay mga gatong pasahero, malangkong pamasahe. Tangan yung makabaya doon, makahulog doon sa bagong itong jeep na mahal-mahal nga na. Okay lang naman, halos parehas lang naman para sa kuya. Basta importante may may nasasakayan. Dawa po man possible na magtaas po ang pamasahe, okay lang din po sa inyo? Okay lang, dikit man lang siguro ang itataas. Okay lang. Pero kung kaipuhan talaga ang modernisasyon, maayo man subuot sindang magiginibo kundi magsunod. Sulamenteng pigahan dala ninda kung dagos na ma-face out ang traditional na jeep. Mayo na kaming trabaho mga driver. Ano man sir? Mayo naman kayo mga kayudan, piraman lang na i-release ka doon maluwas. Kung kadakulda ko driver, maarano na kami. Sinda Tatay Domingo man kan banwaan ng tinambak. Nagsumitir na kan mga kaipo para sa consolidation. Alagad aminado man siya na hasta sa ngunyan, may pagduwa-duwa pagiraray. Dahil bintay sa mo. Mas, iyan, tayo imbis na ang biyahe may diretso. Ang pagkuhan kaya pag ang may bago ng jeep, iba priority itong pila igdi. An padagos na pangapodan kan mga driver as in operator sa rehiyon, pag-adalan pa kan gobyerno ang modernization program, nganing mayo manin super na mawaranin hanap buhay. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Haros magkakasunod na aksidente sa dalan na naitala sa manibaybang lugar sa Kabikolan. Antes, asin makalihis ang paglaog kan bagong taon. Si Chris Novello nakaalerto. Pirang minuto sa na makalis ang pagsabat kan bagong taon, sunod-sunod ang pag-arabutan kan mga ambulansya sa emergency room kan Bicol Medical Center sa Naga City. Lunad kainin mga biktima ng vehicular accident sa Manaylain na Banuan sa Camarines Sur. Kadaklan sa mga ini ang mga nakamotorsiklo. Siring na sana ka nangyaring aksidente sa barangay Pakol kung sain. Sarong motor as in SUV ang nagbanggaan. Palaog na naman si Kuyan, sasakyan, nabigla siya nakadalagan ng Diyo. Sa umanang irido mantang tulong tindahan, duang tricycle, e-bike asin sarong motorsiklo ang nadanyaran. Makalis araduhon kan sarong pampasaherong bus sa Naga City kan bisperas kan bagong taon. Pasiring kutan na sa Naga City ang bus lunod ang tulong pasahero kan mangyari ang aksidente. Nakaturog subot ang driver kan bus hasa sa nawaran ng kontrol. Pagmulat ko, natag-anan na ako ng bangko. Ano sir sabi ng driver mo? Nakatulog daw siya. Sa Aroray, Masbate, irido man ang apat katao sa banggaan kan motorsiklo asin multicab sa barangay Siwayan. Sigon sa driver kan multicab, papuli nakutaan na siya kan makasabatan niya ang sarong van. Napiglikay na nakaparadang lunadan. Pigpurbaran man niya na maglikay alagad biglang nag-overtake sa van ang sarong motorsiklo. Nalagin rason kan banggaan. Sa kusog kan impact, nagsapo ninlugad sa lawas ang mga lunad kan motorsiklo. Natulos man pinagdalagan sa ospital. Sa ngunya nagapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasabing insidente.
Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Saro sa mga pigdayo ka nagkapirang mauot mag-relax ngunya na long weekend ang kadagatan sa banwaanin Pasakaw. Alagad ang mga otoridad may pagirumdom sa mga ekskursyonista. Uyan report ni Chris Novello. Sa laog kan halawig na bakasyon durante kan holiday season, pira mga bakasyonista sa Pasakaw, Camarines Sur ang naging destinasyon para sa indang banding. Actually, church kuan ito, mga young people. Nagkaroon kami ng short break na lumabas. Enot naman na pigprepararan kan mga otoridad ang pagruso kan mga ekskursyonista sa mga beach resort sa Banwaan. Daw at tapos na ang selebrasyon kan bagong taon. Piglalaoman ng ngunyan asin sa mga masunod pang aldaw na ikapaman din mga mahabol na ma-enjoy sa mga resort. Kaya pagirumdom kan Philippine Coast Guard. Mag-ingat po tayo sa lalong-lalo po sa dagat kasi hindi po natin inaasahan na minsan po may mga nalulunod na lalong-lalo po pagkatapos ng bagong taon, yung mga nakainom. May umansabot na maraot na mag-ugma asin uminom, basta drink responsibly. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kada bagong taon, saro sa mga pigaabangan ang mga New Year baby. Asin ngunyan at 2024, sarong umboy na lalaki ang pigmerar na New Year baby sa Ligao City. Si Rosie Nieva para sa detalye. Kasabay kan kasiributan sa luwas, wala tuong mga party, mga paputok asin iba pang aktibidad para sa pagsabat kan bagong taon. Mayo na nin makakatampad sa kaugmahang namatean ni Jessica, makalihis madangog anhibi kan sa iyang aki. Pasado alas 12:35 kasubagong maagahon, namundag kayaan sarong baby boy na pigmimirar komo sa lamenting New Year baby sa sarong ospital sa Ligao City, Albay. Masaya sir. Nakaraos kahit sobrang sakit mag-labor. Sana lumaki siyang mabait. Sigun sa mga hospital personnel, mayo man ni naging problema asin mabaskog man ang umboy na ipinangaki sa paagi kang normal delivery. So maganda yung kanang baby, yung response niya pakalabas ng baby, umiyak agad. So ito yung sign na talagang happy talaga ang New Year ng family. Francis ang pinangarandig din ni Jessica na saro subuot na dakulang biyaya para sa iya asin sa bilog na pamilya kasabay kan pagsabat ninda sa taong 2024. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Imahen kan itom na Nazareno nasa Holy Cross Parish na antes an kapiestahan kaini sa January 9. Simbahang Katolika pigpeprepararan na ang traslasyon prosesyon sa masunod na semana. Uya si Chris Novello. Sa kapilya na inikan pamilya Redondo sa Sitio Borabod, Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur, nagtitinira ang dakulang imahen kan itom na Nazareno. Taong 1979 kan pinagiban imahen ng sinsalog ni haros 35 taon. Naging tradisyon na ining darahon sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco, Naga City, Camarines Sur, tuyong maabot ang kapistahan kaini. Kitang-kita po namin ang paglawak ng debosyon ng Nazareno po sa Bicol region na kasi mas marami na pong bumibisita or pumupunta mga deboto. Pasado alas 12 ng udto kasuod maan Disyembre 31, 2023 kan mailipat na nasambitan ng imahen sa Holy Cross Parish. Arog kan piglalooman kadakol ng mga deboto ang nagahalat asin nagsabat digdi. Para mentras man napigsaraan parte kan tinampo sa Barangay Tabuco para tawandalan ang mga tao na nagpasiring sa simbahan. Kasabay kan pagabot kan imahen sa nasambitan ng simbahan. Iyon naman ang pagpupuon kan siyam na aldaw na novena. Basta 9 years old lang ako, nasa kuwan ako ni Pumasarin. Sa Enero 8, 2024 alas 6 nin hapon, gigibuhon ang traslasyon procession kanimahen. Gikan sa Holy Cross Parish, pasiring sa Plaza Quezon sa Naga City kung sain, idimatirir para sa bandal na misa. Pagkatapos kan kapistahan kaini sa Enero 9, liwat ining bubuelta sa kapilya sa Banwaan kan Bula. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Good news and masabat sa mga motorista ngunyang 2024. May papautob kaya na rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. Uyan report.
52.85 hasta 58.25 pesos ang kada litro ngunyan kan diesel, 61.85 hasta 65.85 pesos naman ang gasolina. Mantang ang kerosene, mababakal ngunyan nin 74 pesos kada litro. Alagad poon sa aga Enero 2, 2024. May inaan na ininin 10 sentimo hasta 1.40 pesos nin huli sa oil price rollback na ipapautob kan mga oil company sa nasyon. Magayonan na maray. Takatong panahon na nakakuweng, grabe ang dagdag na kuweng. Grabe man ang kasakitan ng kuweng. Tigala o man, tasar ngunya na taon na ini? Ay gusto ko po, ngunya na taon na ni, sige pong baba kang gasolina. Magayon na implikasyon nga ni daan na sa bungad pasanakan taong 2024. Rollback na ang masabat sa mga motorista. May pagtubod baga na kung paano nagpuon ang taon, iyuman ang mangyayari sa bilog na taon. Si Chito, manifesting naman kaini. Sana para sa kuya talaga mas magaya na magdira-diretso na magbaba ang gasolina. Ano sa'yo? Masakit ito ba? Iyo po, lalo na sa yan, magpiso-piso na lang. Siyempre po bagaw, kada 50 araw kayan. 60-70 araw po kayan. Mas dako lang bagay na po kaya bagang Ang realidad, kung para daas sa mga siring ni Kenneth na bihira man nagpaparagamit nin lunadan, ayos sana ang kadikit na tapyas sa presyo kan petrolyo. Alagad kung para sa kadaklan na inian gamit sa paghahanap buhay, kulang na maray. Kaya lugod makahanap pa subuot nin solusyon ang gobyerno na mapakaray pa ini. Lahat naman ng problema may solusyon eh. And hopefully ngayong taon po ay maging okay na din. Yes, sana. And para maganda naman yung pasok ng taon sa atin lahat. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang pagbaba kan presyo kan petrolyo, darakan pagmaray naman kan shipping operations sa Red Sea, asin ang padagos namang paghanap nin alternative route sa tahaw kan kariribukan sa lugar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong kasuloan nagbungkara sa banwaan in Vinson sa Camarines Norte kanakaaging Sabado. Nag-abot sa ikatulong alarma ang kasulo na nagbungkara sa sarong warehouse sa nasabing banwaan. Sigon sa Vinson's BFP, alas 3:30 nin aga, kan magpuon na maglakop an kalayo. Asinin hulit ang mga flammable asin grocery products, an laog kan bodega, nagin padipisilan, an pagpalsok sa kalayo. Mayo man nakulugan sa insidente. Alagad sigon sa regional manager kan kumpanya, kinakarkulong nasa 100 million pesos an winalat na danyos kan kasulo. Nagpapadagos man ngunyan an investigasyon nganing maaraman an pigikanan kan kalayo. Iwasan po natin na palaging naka-on ang mga appliances. Ugliin po natin na i-off palagi at i-double check. Irido ang sarong lalaking senior citizen makalis pagtatagaon sa manlain-lain na parte kan lawas sa Barangay Osmeña, Bulan, Sorsogon. Sigon sa report kan Bulan MPS, pigsahutan subuot kan tulong residente ang biktima na nanhabon nin manok. Hasta sa nagkaigwana nin komprontasyon sa pag-ultanan kan mga ini na napuli sa pananaga. Nagsapo nin malalang tama sa lalawgon asin iba pang parte kan lawas ang biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan kapulisan ang mga sospek para sa maninigong disposisyon. Antes matapos ang taong 2023, pigmaot kan Rural Health Unit kan Banwaanin Pili na tawan onra asin bistuhon ang mga tao, grupo asin opisina na naging katuwang ninda sa paghatod nin serbisyo medikal. Gabos na 26 na barangay kan Banwaan nakaresibe nin pagbisto sa ginibong Salud Pilienyo. Obheto kan aktibidad na ini na bistuhon ang mga espuwerso kan mga barangay. Siring man naurog pang mapakaray ang mga programa asin serbisyo kan Banwaan sa lado kan Salud. Ang LGU scorecards ang naging parametro sa pagpili kan mga pigtawan kan nasa 113 plaques. Sa 2024, ang piguhurot kan LGU asin RHU pili, dagos nang maimuknaan sa indang pangaturogan na Super Health Center. So dako lang ang bagayan. Bako na pundo kang munisipyo alagad makukuha na sa luwas, and itong mga bulong na pangangaipo dyan, pwede nang kung ano naman sa savings na ito. It's a prelude para siguro sa pagkakaigwa ng hospital eventually ang pili. Datang kita kan diis ning 1 year to complete. Nasa 17 mga persona ang naging benepisyaryo kan libreng bunyag na ginibo sa puwerang barangay kan Labo, Camarines Norte.
Ang nasambitan ng aktibidad, inisyatibo kan kapulisan. Base kaya sa monitoring kan mga otoridad, dakol pang mga residente sa nasambitan ng barangay anday pa nabubunyagan huli sa kadipisilan sa buhay, asin rayo kan sa indang lugar. Ikinaugmaman kan simbahan ang inisyatibo kan PNP, huli tadakulang bagay subuot ang nasambitan ng aktibidad, nganing mas mapakusog pa o mapapusog pa ang relasyon kan simbahan, gobyerno asin komunidad. Kasi yung ibang lugar ay hindi naman talaga naabot minsan ng mga regular ng simbahan. Kaya siguro yung mga katulad nito mga community outreach na katulad ng PNP ay mas naabot nila, nakikilala yung mga nandun sa lugar. Sa kahirapan po ng buhay at malayo po yung lugar sa pag-aasikaso pa lang po ng mga dokumento at mga pagproseso po ay nahihirapan po sila. Yun po ang isa sa tinugon namin. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy New Year mga kapuso! Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbis sa nasyon.